Second. Si Kun. Oh, connect naman sa internet. Bakit? Wala daw akong internet connection. Ano tayo? Gen Ed tayo ngayon, ha? Yan. And, baka from next week, alisin na natin yung Gurography every Thursday. Gawin na nating, if may time ako, gawin na nating live, talaga, live lecture talaga siya. I mean, how do you call that? Intense review talaga siya kasi malapit na. Bakit wala daw akong internet? Hindi ko nakikita yung, dito na ako tumingin dun sa Okay, anyway, mag-start na tayo kahit konti pa lang kasi syempre we have to follow the time. Arte. Okay, so I hope andito na kayo. Wala pa, 5 pa nakakita ng aking live eh. Okay, alright, so let's start anyway. Okay, so Gen Ed po tayo. Ayan, pakitap-tap naman yung ating live, please. Yan. So yung TOS nito, right? English, Filipino Math, Science, tsaka Social Science. Okay, number 1. Wastes from the kitchen can be useful when they are properly segregated. How are these wastes classified? Okay, so non-biodegradable po ba yan? B, biodegradable. C, metallic waste. And D, degradable. Okay, so ilagay nyo pa yung number nung sinasagot nyo, guys. Ilagay nyo po yung number. Okay, ulit, wastes from the kitchen can be useful when they are properly segregated. How are these wastes classified? A, non-biodegradable. B, biodegradable. C, metallic waste. And D, degradable. Ayan. So, marami pong category ang waste. So, depende po yan. Okay? Depende po sa material. Ganun. Maraming category. Okay? Sabi niya nahihilo ako na tumitingin sa Ba't kasi ayaw lumabas yung wifi natin sa aking iPad? Okay, and the answer? Okay. All right, tama. Okay, B. Good job. Yes, of course it is biodegradable. Okay. Ayan. So sabi ko nga, marami yung classification, okay, ng wastes. Okay, so sabi niya, it's either saan galing, origin, okay, capacity to decompose naturally, which is ito yung biodegradability, okay, yung composition at saka physical state. Yan, di ba? Ang physical state, pag solid, liquid, or gaseous. Okay? Pero dito sa biodegradable tsaka non-biodegradable, this is its capacity to decompose naturally sa environment. Di ba? Nabubulok at hindi nabubulok. So, ito na nga, biodegradable. Ito yung mga nabubulok. Okay? And then yung non-biodegradable, ito yung hindi nabubulok. Okay? Yan. Alright? So, alam naman natin, ano ba yung example ng mga non-biodegradable? Plastic, metals, glass, yung mga ganon. And then biodegradable, food scraps, yung mga ganon. Okay? Number 2, Philippine mangoes were once among the country's leading exports to Australia. However, another country has gained recognition for producing higher quality mangoes and mango products. Which country is being referred to? A, Singapore, B, Indonesia, C, South Korea, and D, Thailand. Okay. So, ulitin natin. Number 2. Bakit ka nagaganyan, TikTok? Okay, Philippine mangoes were once among the country's leading exports to Australia. However, another country has gained recognition for producing higher quality mangoes and mango products. Okay, yung mga dried mango, yung mga which country is being referred to? A, Singapore, B, Indonesia, C, South Korea, and D, Thailand. Okay, sige na, TikTok, palabas mo yung aking live. Okay, ano pa yung sagot nyo dyan? While you're at it, guys, paki-help me tap para lumabas yung ating live sa iba. At na-RR na naman yung ating live. Ano yung sagot nyo? Ay, kanina may sumagot, ngayon ayaw. Kasi yung iba kasi ayaw manghula. Pag hindi nila alam, ayaw nila mapahiya. Hindi naman po yung ganun. Okay, okay lang na sumagot kayo. Kasi maalala nyo, suna, ito yung sinagot ko, tapos tama ako. Or ito yung sinagot ko, tapos mali ako. Ganun, di ba? Don't be shy.
Alright. Okay. Sabi ni user blah blah blah, letter D. Okay, so kahit pa paano naman may idea kayo dyan, di ba? Yan. Actually, di ba nga I lived in China for long years, di ba? 16 years ako doon eh. So, kahit yung mga bananas, yung mga galing talaga sa Thailand. So, ano ako nasasad ako ba na tapos pati yung mga coconuts, yung mga ganun, nasasad ako. Pero pag may nakalagay doon na made in na from the Philippines, ang mahal din, ang mahal. All right? Okay, very good. Yes, so the answer there is Thailand. Okay, Thailand. Okay, so ayon dun sa nabasa ko, 2023 bumalik ulit tayo. Dati kasi device nag-export nga tayo ng mango sa Australia. And then parang na-stop ata or humina. Noong 2023, bumalik ulit tayo. Okay, yan. Pero hindi na natin naabutan ng ano. Alright, so actually, ang number one po diyan ay India. Okay, India. Pero wala nga po sa list yung India. Okay, so meron akong source na to ha. Yan, sa World Integrated Trade Solutions. Okay, so number one dyan ng India, and then Thailand, and then Philippines. Okay, yan. Pero pag maandun yung India, India po yung piliin nyo. Okay? Alright. Pero sa question po na yun, wala kasi. Alright. Number 3, who is credited with introducing the zarzuela in the Philippines? A. Mariano Bayron, B. Jose Rizal, C. Alejandro Cubero, and D. Dario de Cespedes. Good evening, Nay. Kumain ka na, Sir Kenneth? Okay. Ay, nag-ano. Okay. Ayun. All right. So again, who is credited with introducing the zarzuela in the Philippines? A. Mariano Bayron, B. Jose Rizal, C. Alejandro Cubero, and D. Diario de Cespedes. Okay. So pwede po kayong pwede po kayong mag-Google. All right. All right. Okay, see, sabi ni Sir Ken, ayun, lumabas na yung aking live. Ayan. Lumabas kahit pa paano sa akin. Kanina ayaw. Alright. C, sabi ni Ma'am Anna Marie. C, sabi ni Sir Kenneth. Okay. Keep on tapping the live, guys. Please, please. Parang awan yun na ang init. Di ko maintindihan. Okay, guess na lang. O, yan. Tama. Kung hindi alam, pag-guess. Diba? Ganun lang naman yun. It's fine. Alright. So, the answer there is, okay, your guess is as good as mine. Okay. So, the answer there is si Alejandro Cubero. Okay, yan. Yung si Mariano Bayron, okay, siya naman yung, kasi nag-start syempre ang zarzuela na from Spanish people. Okay, yan. So si Alejandro yung nagdala. Okay, and then initially, syempre puro ano yon, puro in Spanish. Pero nung tumagal, halo na siya. Okay, and ang unang zarzuela was by Mariano Bayron. Okay, so it's Kapampangan. Okay, it's Ing Managpe, sabi niya. Alright? Si Jose Rizal, in relation to zarzuela, sinulat niya yung Junto al Pasig. Kay Junto al Pasig. Yay! Sabi. Alright? Okay. So ito namang Dario Despedes, wala naman. Basta sabi niya, one of the earliest lang yan. So Hugar Confego yung sa kanya. Okay, ito naman, who is known as the father of zarzuela? Okay, Hermogenes Ilagan po ba or Pascual Poblete? Okay, sige nga po, tingnan natin, i-open ko lang yung init eh. Hindi ko kaya. Alright, so who is known as the father of zarzuela? Hermogenes Ilagan po ba yan or Pascual Poblete? Red. Tapos, kinontra ni Ma'am Anna Marie. Sabi niya Pascual Poblete. All right. Okay, so for this one, okay, ang sagot po natin ay Hermogenes Ilagan. Okay. Actually, ito yung magulo talaga hanggang ngayon. Kahit nung nagre-review ako, kahit nung first na nagko-coach ako, may natatanong, "Ma'am, sino po ba talaga? Kasi bakit ganito, ganito?" Okay. Either of the two lang. Kasi kahit tingnan nyo po yung sources, dalawa talaga yung lumalabas, okay? So, father of zarzuela or father of Tagalog zarzuela, kung wala si Hermogenes Ilagan, si na lang, si Severino. Okay? Yun yung piliin nyo. Alright? Severino Reyes. Okay, yon. Alright. Anyway, si Pascual Poblete, lumalabas din siya. Siya yung first translator sa Tagalog ha. First translator ng Bible at saka Noli Me Tangere. Okay, yon. Kilala si Pascual Poblete. Okay?
Uy, nakachamba na naman. Oh, 'di ba? Masaya. Alright, masaya. Yeah, Severino yung nabasa namin. Yes, okay. So, dalawa yon, okay? Hindi naman nila ilalagay yung dalawa na yan kasi alam din naman ng BPT na 'di ba? Dala-dalawa yung laging lumalabas yan sa ano. All right, number 4, what does the idiomatic expressions at sixes and sevens mean in the sentence below? Okay, so sabi niya, we moved into the house last week, but everything is still at sixes and sevens. Okay, so A, the things have not yet been shipped. B, everything, naging ano na. Letter B, everything is in a state of confusion. C, everything is arranged in an orderly manner. And D, the boxes are still unopened. Okay, yan. Sabi ni Ma'am Anna Ria, nadagdagan na naman ang kaalaman ko. O, di ba? Gusto ko yung ganyang ano, thinking. Di ba? Imbas na, ay, nagkamali ako. Hindi, di ba? Ay, nadagdagan na naman yung ano, yung learning ko. Okay? Ang gandang perspective po yan. So again, what does the idiomatic expression at sixes and sevens mean in the sentence below? We moved into the house last week, but everything is still at sixes and sevens. A, the things have not yet been shipped. B, everything is in a state of confusion. C, everything is arranged in an orderly manner. And D, the boxes are still unopened. Okay, so kahit hindi nyo pa alam yung idiom na at sixes and sevens, sa ano na lang, yung context po niya. Okay, sa bagay yung context dito parang medyo parehas pa rin, di ba? Okay, pwede din namang ano, di ba? Oh. Okay. Alright, but the best one. Blurred na ba? Ay, okay na guys. Okay, A, sabi niya. Alright, so BBA, sabi niya. Alright, so the answer here is everything is in a state of confusion. Okay, yan. Magulo pa, hindi pa naayos yun yung sinasabi niya. Alright? So yung sixes, at sixes and sevens, baka daw, okay, galing sa dice game na hazard. Okay, yan. Na ano ata dice game ata to sa France. All right. All right, number 5. Which word is closest in meaning to ubiquitous? Okay, A, rare, B, hidden, C, omnipresent, and D, temporary. Okay, so ganito talaga yung pagkatanong niya. Okay, pero magbigay na lang ako ng context. Okay, so ang ubiquitous is parang ano, present everywhere. Okay, parang ganun. Andun lahat. Okay, andun sa lahat. Present sa lahat. Okay, yan. Okay, again, number 5, nangyayari sa ating live. Pag minsan mabait sa akin si TikTok, pag minsan hindi. Alright, again, number 5, which word is closest in meaning to be ubiquitous? A, rare, B, hidden, C, omnipresent, and D, temporary. Okay, so the answer there is omnipresent. Okay, yan. So, andun siya everywhere. Okay, so for example, sabi mo, for example, smartphones have become ubiquitous in modern society. Ang lagi lumalabas nito is si God, di ba? Nababasa niyo po yon, yung sabi niya, God is omnipresent. Yan, kasi He's everywhere. Okay, based sa context siguro, sabi niya. Yes, kailangan mag-base sa context. All right, number 6, why do most desert plants have very few or no leaves? Okay, A, to increase photosynthesis, B, to decrease photosynthesis, C, to increase transpiration, and D, to decrease transpiration. Okay, so imagine nyo na lang to. Okay? Yan, nakita ko na. Huwag nyo nang sabihin na nag-blurred. Nakita ko na. All right, so imagine it. Okay, bakit parang ano, hindi maganda yung Imagine nyo na lang, okay, ano ba yung nangyayari sa photosynthesis? Ano ba yung nangyayari sa transpiration? Okay, ganun lang. Okay, it's just a matter of imagination. Okay, so again, number 6, why do most desert plants have very few or no leaves? A, to increase photosynthesis, B, to decrease photosynthesis, C, to increase transpiration, and D, to decrease transpiration. And yes, nafi-filter pa yung mga ano, nafi-filter pa yung mga sagot ng iba, sabi niya. Some comments in this live were filtered to protect the communities. Ay, nako. Whatever. Okay, so the answer there is letter D. Okay, to decrease transpiration. Okay, yan. So,
hindi mo naman pwedeng ano, 'di ba? Hindi mo naman kailangang i-decrease or increase yung photosynthesis kasi kailangan po 'yon. Okay? Pero punta po tayo diyan. All right. So ito muna, punta na lang tayo sa alam na niyo kung ano yung photosynthesis. Okay, punta muna tayo sa respiration. Okay? So respiration, 'di ba? Ito na yung magte-take na yung plant ng oxygen, okay? Para mag-produce nung glucose, okay, yung sugar. Okay? Ito naman yung transpiration kasi ito kasi yung nangyayari usually ito sa gabi. Okay, naglalabas to ng water vapor, okay, through yung stomata. Lumalabas din po yun or stomata. Okay, ganyan. So that is why konti na lang yung para hindi masyadong lumabas yung water. Kasi nga alam naman na sa desert, 'di ba? Mahirap ang water. So, 'di ba? Ang galing ng evolution, 'di ba? So para hindi masyadong maraming leaves kasi mas maraming leaves means mas maraming stomata and mas maraming stomata means mas maraming lalabas na water vapor. Sana nga, yun nga yung ayaw mangyari dun sa desert because sa desert, konti lang yung water. Okay. Number 7. Okay, which of the following became a controversial scheme that weakened the true intent of the Comprehensive Agrarian Reform Law? Okay, or yung CARL. Okay, A, conversion of agricultural lands into industrial complexes. B, stock distribution option of Hacienda Luisita. Okay, C, conversion of agricultural lands into subdivisions. And D, voluntary offer to sell. Okay. Number 7, which of the following became a controversial scheme that weakened the true intent of the Comprehensive Agrarian Reform Law, or CARL? A, conversion of agricultural lands into industrial complexes. B, stock distribution option of Hacienda Luisita. And C, conversion of agricultural lands into subdivisions. And D, voluntary offer to sell. Okay, so for this question, isipin nyo muna, ano ba talaga kasi yung gustong mangyari or ano yung pinaka-goal nung Carl? Okay? Ano yung pinaka-goal nung Carl? Okay. Yan. Pag nasagot nyo po yun, makukuha nyo. Okay, makukuha nyo yung sagot dito. Ano ba? Okay? Not sure pa ako. It's fine. It's okay. It's okay. Guys, pakita po yung ating live. Talagang ayaw magpakita sa iba. Alright, okay. A at saka B. Okay, alright. So, let's see. Alright. So, di po ba, alright. So, di po ba, ang pinaka-goal talaga ng Carl is ma-distribute yung land sa mga tenants. Okay, from landowners to tenants. Okay, so, yung conversion of agricultural lands into industrial lands, mababawasan lang. Okay, yung agricultural land kasi magiging industrial complexes siya, okay? Pero hindi pa rin 'yan, okay? Yung inaano na dapat mapunta yung mga land sa tenants, okay? Ito naman. Letter C, conversion of agricultural lands into subdivisions, ganun pa rin, mababawasan lang naman. Okay? And then voluntary offer to sell. Ito yung mababawasan pa rin 'yon. Hindi lang mababawasan, mag-voluntary na i-sell ng landowner sa government. Okay, and then the government, siya na yung maghahati-hati. So, okay pa din naman yon, alright? So, the answer here is letter B, stock distribution option of Hacienda Luisita. Okay, so ito pa lang, napaka-specific. Okay, kasi binasa ko nga, nakalagay ito, may stock distribution option of Hacienda Luisita. Kasi ito is imbes ang sinasabi ng SDO, itong stock distribution option, imbes na ibigay yung land sa mga tenants is bibigyan sila ng stock. Okay, yung parang bibili sila ng stock, okay, na own nila doon, pero hindi mapupunta sa kanila yung land, 'di ba? So it defeats the purpose ng land ownership. Okay, yan. Alright, so ito, memorize ito, 6657 is Carl, ha, yan. So, Republic Act number 6657, also known as the Comprehensive Agrarian Reform Law, was signed into law by which Philippine President? Okay, Ramon Magsaysay po ba yan? Or si Cory Aquino? Ay, kakainis naman pang live. Buti may nakapasok na konti sa inyo. Alright, again, Republic Act number 6657, also known as the Comprehensive Agrarian Reform Law, was signed into law by which Philippine President. Okay, Ramon Magsaysay po ba yan?
Okay? Or Cory Aquino. Wait lang po sa mga nagme-message sa akin. Wait lang po, hindi ko po kayo masasagot. Nagla-live po ako. Mamaya po. Alright. Blue pala, agrarian. Okay, alright. Okay, very good, Carl. Okay, yeah. So, Carl is si Cory Aquino. Okay, yan. Yung sa agrarian reform ni Ramon Magsaysay, mas kilala yung NARA niya. Okay, but these are all. Okay, pero ang lumalabas is yung sa NARA. Okay, yan. So, pero may tatlo siya. Okay, yung Agricultural Tenancy Act, Land Reform Act, at tapos yung NARA. Ito yung laging lumalabas. Okay, yan. At linagay ko na lang din dito, okay? Si Ramon Magsaysay, lumalabas sa let is kung sino yung nag-visit sa far-flung areas. Okay, lumalabas po yan sa let. He is the man of the masses. Okay, yan, lumalabas din po yan sa let. Father of the masses, hindi po siya. So you be careful. Pag ang nakita nyo dun, father of the masses, si Erap po yan. Okay? Lumalabas din po siya, first president to wear barong Tagalog sa SONA niya. Siya din po yan. Okay? Ito lumalabas din to. Sino yung nagsabi na, I believe that he who has less in life should have more in law. Siya din po yun. Lumalabas din po yun. Galing po dun sa Magsaysay Credo. Okay? So Magsaysay Credo, hindi pa naman lumalabas ng Magsaysay Credo. Okay? Pero ito, yung famous line niya, lumalabas din po. Alright? And in case lang, so far, hindi ko pa naman na-encounter, Mount Manunggal po siya. Di ba nag-crash yung kanyang, helicopter. Okay. Number 8, which revision best completes the following sentence? Blank that. For various reasons, girls spent less time working with computers than boys. A, revealing studies. B, studies revealed. C, studies revelation. And D, studies will reveal. Okay, so English po to ha. Yan. So ano dapat yung andito? Sabi niya, blank that for various reasons, girls spent less time working with computers than boys. Okay, so A, revealing studies, B, studies revealed, C, studies revelations, and D, studies will reveal. Ay, nangyari sa ating live. What happened? All right. So, B. All right, tama naman po. Okay? Kasi pag studies, tapos na po yan, di po ba? Tapos na po yan. Wait nga lang, kunin ko yung pangpampunas natin saan. Ang labo eh, wait lang po ha. Wait lang. Wait lang guys. Nalalabuan pa eh. Okay, all right. So of course, tama. Okay? The answer there is studies revealed. Kasi, di ba, natapos na yun eh. Di ba? Tapos na siya. Di ba? So revealed, past tense. Okay? Ganun lang po siya ka-easy. All right, number 9. Which of the following word does not contain the voiceless TH sound? Okay? Yan. So, hindi ko babasahin na para, tingnan ko kung mahulaan nyo. So, alam naman natin, di ba, yung my voiced at saka voiceless, na pag-aralan na rin po natin yon, okay, pagdating sa letters. Okay, so ang voiceless is kapag linagay mo yung kamay mo dito sa may sa throat mo, pag nasabi mo yung letter na yon, ay yung sound na yon, for example, b. Pag sinabi mong b, pag nagva-vibrate, voiced po yon, okay? Pero pag hindi nagva-vibrate, like letter P, hindi nagva-vibrate, okay? Yan. So, saan po dyan? Number 9, which of the following word does not contain the voiceless TH sound? Sabi niya. Basahin nyo. Try nyo na basahin. Okay? And then tignan nyo yung TH doon kung may vibration. Kaya, guys, alam nyo may live ako. Ngayon nyo pa talaga nagtatanong-tanong kung ano-ano. Wait lang, guys. Alright. Wait lang po ah. Hindi ko kayo masagot at nagle-live ako.
Okay. Ah, okay. Sige. Sige. So ngayon, basahin ko na ha. Tingnan mo. Tingnan nyo. Which of the following word does not contain the voiceless TH sound? Okay? Kasi nga may voice, merong hindi voiced. A, mouth. B, math. C, bathe. And D, sooth. Sige nga po. Sige nga po. Binasa ko na. A, mouth. B, math. C, bathe. And D, sooth. Sige, 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 sige. Ang galing. Ang galing, 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 galing. Okay. All right. Very good. Okay, yeah. So if it's bathed. Okay. Kasi binasa niyo yung bath yun, ano? Take a bath. Take a bath. Yung pag noun, take a bath. Pero pag, oo nga, kasi bath. Okay. Bathe po yun, di ba? Bathe kasi is a verb, kaya at may e, kaya almost same lang. Yes, all right. So bathe po 'yan. All right, nabudol. Yay! All right, so that's bathe. All right. You bathe yourself. Ay, char. Number 10, ano ang kaganapan ng pandiwa sa pangungusap na nasa ibaba? Tumatanggap ng regalo ang aking kapatid. A, pasanhi. B, palayon. C, paganap. And D, padireksyonal. Okay. Hala, na-RR talaga yung ating live. Ganito ang pag na-RR to eh. Talagang ganyan lang ang ano, hanggang dyan lang pinakamarami. Ano ang kaganapan ng pandiwa sa pangungusap na nasa ibaba? Tumatanggap ng regalo ang aking kapatid. A, pasanhibi, palayon si paganap, and D, padireksyonal. Yan, tumatanggap ng regalo ang aking kapatid. Okay, number 10. Paganap, sabi niya, paganap. Okay, okay. Ito talaga ang kahinaan ko noon. Ay, Diyos ko, ang dami kong mga notes sa pagdating sa Filipino talaga. Ang ginagawa ko dati, guys, pag nung nagre-review ako, halimbawa na ito na encounter ko yung ganito, binabasa ko lahat ng mga kinds of niyan. Parang or ano yung concept, ano yung ibig sabihin niyan para maintindihan ko. Okay, so for example, ang sagot dun sa isang question is pasanhi. Lahat binabasa ko na yan. Kaya ano yung mga types of kaganapan ng pandiwa. Okay? Alright, and alright. So, yes, mahirap po yan. So, it's fine. Alright, so the answer there is palayon. Okay? Palayon. Alright, so let's see. So, ito yung mga kaganapan ng pandiwa. Okay, tagaganap. Okay, tagaganap talaga yon. Okay, pero kasi ganito kasi yung pagka-question eh, pasanhi, palayon, paganap, padireksyonal. Okay, so to tagaganap. Okay, so tagaganap is sino yung gumagawa ng kilos. Okay, so sabi niya, ikinakatuwa nino, okay, ng mga mamamayan. Alright, layon. Okay, ito ay yung bagay na tinutukoy. Okay, yan. So sabi niya, naghanda ng ano, ng palatuntunan. Okay, yan. Tumanggap ang kapatid ko ng ano, ng regalo. Okay? Yan. Right, tagatanggap. So sino yung tumatanggap? Okay, so for example, nagbigay ng donasyon ang kanilang samahan para sa mga biktima ng sunog. Okay, so sino yung tumanggap? Okay, so ito, sila, okay, biktima ng sunog. Ang dami ko din nasulat sa Filipino pero di ko nabasa. Mas nag-enjoy ako sa mga live. Iba-iba kasi yung ano natin yung ating, how do you call that? Uh, Style of learning. Okay, so kung doon ka, mag-focus ka doon. Ako naman dati, hindi ako masyado sa live. Mas gusto ko yung nagsusulat ako ba? Sulat ng sulat, basa ng basa. Okay, ganapan naman. Pero meron din naman yung friend ko, gusto niya is ayaw na nanonood, gusto niya nakikinig naman. 'Di ba? So we are all unique tayo, okay? Ganapan. Okay? So nagsasaad ng lugar. Okay? So sabi niya, nanonood ng pagtatanghal saan? Sa plaza. Okay? Alright. Kagamitan. Okay? Yan. So ano yung bagay o gamit na ginamit? Okay? So for example, iginuit niya ang larawan ni Rizal sa pamamagitan ng lapis. Okay? Direction, 'di ba? Ano yung direction, okay, na isinasaad doon, okay? So, nagliliwaliw siya sa Tagaytay, sabi niya. Alright? Okay, and sanhi, cause. Okay, yan, cause. Alright? Yan, so nagwagi sila ng pakikihamok. Bakit? Ano yung cause?
dahil sa katatagan ng kanilang loob. Okay? Ayan. Number 11, Mariano Ponce. Ay, nako. One of the Filipino propagandists which used which pen name? A. Tamaraw, D. Tikbalang, C. Kapre, and D. Aswang. Okay, so he is actually my second favorite. Or hindi, siguro siya ang favorite ko when it comes sa pen name. Okay, yan. Ang favorite ko pala na hero is si Bonifacio. Ayan. Okay. So Mariano Ponce was one of the Filipino propagandists used which pen name? A. Tamaraw, B. Tikbalang, C. Kapre, and D. Aswang. Okay. Alright. Okay, very good. Yes. So the answer there is si Tikbalang. Okay. Ah, 'di ba? Isa yung favorite ko sa mga pen name niya kasi ang ano, how do you call it? Parang ang angas niya, no? Parang ang gwapo. Ayan. Aswang na naman ng sila. Alright, so tingnan nyo. Alright, so ito naman. Mariano Ponce, a member of the propaganda movement and co-founder of La Solidaridad, used several pen names in his writing. Okay, dun sa La Solidaridad siya nagsulat. Which of the following was one of his pen names said to be derived from the pre-colonial hero Lapu-Lapu? Okay, si Naning po ba yan or Kalipulako? Okay, so ito yung tatlo niya talaga. Tikbalang, Naning at saka Kalipulako. Okay? Tikbalang, Naning at Kalipulako yung niya, mga pen names niya. Alright. Oh, okay, alright. Okay, so the answer here is Kalipulako. Yan, Lapu-Lapu pala yung galing niyan. Okay, yung Naning kasi, ito daw yung niya. Nung bata siya, ito yung nickname niya. Kaya ginagamit niya. Okay, and that is why Kalipulako po, Team Kalipulako po yung aking second, ngayon, ang Team Soksay ko ngayon, sila yung second ngayon is Team Kalipulako. Ayan. Kasi favorite ka siya. Alright, number 12. Pag-asa announces, napapanahon to Pag-asa announces the approach of the seasonal winds. The familiar names used are Amihan and Habagat, internationally known as Blanc and respectively. And Blanc respectively. A. Northeast and Southwest. B. Trade wind and easterly. C. Southwest and Northeast and D. Westerlies and Easterlies. Natatawa talaga ako kasi nung tapos ko na to, natapos ko na kanina yung tong PPT ko. Nanood muna ako ng TikTok para mag-relax ako. Tapos ito yung question ni Vice Ganda doon sa, ewan ko kung ano yung palaro yon. Parang 150,000 yung makukuha niya. Siguro parang pag nasasagot niya, tumataas yung nakukuha niya. Yan. So nakuha naman nung lalaki. Yan. Kawawa yung ating live ngayon. Hindi lumalabas. Okay. So, 'di ba? Kahit hindi ito lumabas sa let, malay mo maglaro ka kay Vice Ganda tapos ito yung question. Manalo ka din ng 150,000. Okay. All right. So, all right. Okay. So, the answer there is Northeast and Southwest. Ay, nagkabalik. Okay. Natama. Okay. So, yan. All right. Northeast and Southwest. Okay. So, tingnan natin. All right. Alright, ito. Okay, so amihan is northeast. Okay, at saka ito ay cool and dry wind. Okay, and habagat, this is warm and moist. Okay, southwest. Okay, para hindi nyo makalimutan. Okay, dati din, nako. Okay, hinang-hina ako dito kaya gumawa na ako ng sarili kong Alam niyo, mahilig ako ngayong mnemonics ko dati. Tumitingin ako ng letters doon, tapos yun yung nagiging mnemonics ko. Okay, so for example to, amihan. Okay, amihan. Alright, so, yan. So, di ba yung last ng amihan is N? O, di northeast. Okay, amihan ne. Alright, yes. So, amihan, northeast. Hot summer naman yung habagat. Kasi habagat is southwest. Okay, yan. Habagat,
southwest. Okay, so hot summer, HS. Okay, habagat southwest. Tama nga naman na hot summer kasi warm and moist. Okay, yung wind na dinadala niya. Alright, so ito naman yung trade winds, lumalabas din to sa Soksay. Nakalimutan ko lang yung question. Okay, pero alam ko na maano ko to matatakal ko 'yon. Alright, yan. But anyway, ang easterlies at saka trade winds galing sila sa east. So yung easterlies sa Tagalog tinignan ko is ano, silanganin, parang ganun. Okay, hanging silanganin or basta galing sa east. Okay? And trade winds are just one of another kind or one kind ng easterlies kasi galing din sa east pero specifically northeast, okay, yon papunta sa southeast, okay, yan. Ayun, silanganin. Meron pala dito, silanganin. Pag-asa refers to the easterlies as silanganin. Number 13, which has a greater density, a lake full of water or a cup full of water? A, the cup full of water. B, the lake full of water. C, not enough information. And D, they have the same density. Sabi ko na eh. Again, number 13, which has a greater density, a lake full of water or a cup full of water? Okay, A, the cup full of water. B, the lake full of water. C, not enough information. And D, they have the same density. Okay, sana hindi mag-brown out kasi magluluto pa ako. Magluluto ako ng ulam namin pang bukas ng nanay ko. Ayan. Ito yung mga nakakaano, no? Okay, B, sabi ni Sir Kenneth. A, sabi naman ni Ma'am Ana. Alright. Wala ba sa C? Wala ba sa D? Okay, alright. At talagang may na-D. Alright, so the answer here is letter D. Okay, they have the same density. Okay, ganito po kasi yon. Ano po ba muna yung density? Ito yung density is lake versus cup kasi, or mali ako. Okay, alright, so yung density pa kasi is kung paano ka kasiksik. Okay, yung matter. Okay, kaya nga, ang density is matter over volume. Okay, kung gaano kasiksik yung matter sa given volume. Alam naman natin yung volume, di ba? Kung paano yung amount of space, okay, na-occupy nung volume. So, kahit na for example, the 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 lake, okay, the lake is full of water, 'di ba? Pero yung space pa rin, parehas pa rin, 'di ba? Madaming ang water doon, pero yung space is relative pa din dun sa lake. The same din dun sa cup full of water, 'di ba? Konti lang yung water doon sa cup, pero mas maliit din yung cup. Okay? 'Di ba? Yan. So, parehas pa rin po sila. Okay? And pero nakita ko din naman na unang-una kasi is tubig naman din yung andon, di ba? Yan, tapos relative pa sa space. Yan. Pero nakalagay din naman doon na provided na same temperature and pressure. So malamang talaga same temperature and pressure yung ano, okay? Yan. Number 14, what kind of mirror is used? Oh, ito lagi lumalabas to. Pero maraming, ano na to, maraming version. Number 14, what kind of mirror is used in cars to give the driver a wider area and smaller image of the traffic behind him or her? A, double concave. B, convex. C, plane. And D, concave. Ay, kawawa ang ating live. Ayan. Wider area and smaller image. Oo nga naman, 'di ba? Yung sa side ano, yung sa side mirror, 'di ba? Kasi dapat hindi hindi life size, 'di ba? Dapat maliit para nakikita mo talaga yung buo, 'di ba? Okay, all right. So the answer here is convex, guys. Okay, convex. Okay. So let's see ha. Yan. Alright, so tatlo yung types of mirrors, okay? Yung plain mirror, ito lang yung plain, so very flat lang.
So, life science, di ba? Kaya nga ito yung mga bathroom mirrors natin, di ba? Pag nakita mo, yun na yun, ikaw na yun, okay? Di ba? Pero minsan, meron yung mga gustong-gusto nating mirror kasi nagpapayat, yung mga ganun ba? Hindi maganda yung pagkagawa niya, di ba? Nagpapayat or nagpapatangkad, yung mga ganun, okay? Alright. Ang concave, ano pa ba yung, minsan ang tinatanong doon din is kung ano yung itsura ng mirror, okay? Yung papasok, okay? Ganun. So, concave. Ang pwede niyong mnemonics is, yung cave, di ba, is, yung butas is papasok naman, di ba? Hindi naman butas pag ganun, di ba? Pag ganon, yung, para nakita niyo ba ako? Pag ganon, di ba, may cave, papasok yung cave. So, papasok din yung concave. Alright, so, ito yung, ang ano dito is, minamagnify niya. Okay, kaya nga magnifying glass, telescope, so pinapalaki po niya. Alright, ang convex naman, alright, ito yung answer, kasi, paano naman siya? It is pa-outward naman siya, parang yung spoon, yung likod ng spoon, di ba? Pa-outward siya para makita mo talaga. You can see a wider field of view. Kasi nga naman tingnan niyo yung sa car, di ba? Kung palakihin niya, 'di ba? Yung sa yung nakikita mo doon, edi hindi mo na makita yung full view, 'di ba? Baka nakikita mo na lang doon yung ano, yung ilaw ng car na sumusunod sa iyo, 'di ba? Or kung plain naman, o di hindi yun, konti pa rin yung makikita mo kasi nga real life, 'di ba? Yan. Number 15, the line from the Quran, woe to every backbiter, warns about the consequences of A, opposing other people's opinions, B, defending oneself unnecessarily, C, praising others excessively, and D, speaking ill of other people. Okay, so again, number 15, the line from the Quran, woe to every backbiter, warns about the consequences of A, opposing other people's opinions, B, defending oneself unnecessarily, C, praising others excessively, and D, speaking ill of other people. Kainis. Ayan. Number 15. Na, 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 na. Na-LSS ako sa kanta. Okay. Woe to every backbiter. Okay. So, D, tapos B. Backbiter, di ba? Ano ba meaning ng backbiter? Okay. Alright. So, ano ba yung meaning ng backbiter? Okay, yan. So, the answer here is speaking ill of other people. Okay, so, ang meaning ng woe is inconsolable grief. Okay, yan. Or misery. So, pag sinabi mong woe to every backbiter, kung sa ano pa is, kayong mga backbiter, sana maghirap kayo. Yung parang ganon, di ba? Makarama din kayo, parang ganon, di ba? Kasi nga ang backbiter, di ba, is ano, tinitira ka ng patalikod, di ba? Ganon, okay? Traidor, okay, yung mga ganon. Yan. So, sabi niya, syempre pag sinabi mong may karma din kayo, ibig sabihin, di ba, is winawarn mo, okay, winawarn mo sila, winawarn mo yung mga backbiter about speaking ill of other people. Okay, yan. Kasi nga, makakarma din kayo, o, di ba? Di matatakot din sila. Kasi backbiting means speaking ill of other people. Alright? Ligwak pero natuto. O, di ba? Parang umibig lang pero natuto. Okay. Number 16, which of the following does not primarily operate based on the principle of buoyancy? A, life preserver, B, kite, C, submarine, and D, canoe. Alright? Again, natuwa nga ako sa mga questions ngayon kasi nakahanap ako ng mga unique. Number 16, which of the following, kasi by this time, dapat alam ko na marami na kayong napagmamakboardan, yung mga ganun. So, paulit-ulit lang yung mga tanong. Okay, so, by this time, dapat yung mga ano na, marami na kayong alam. So, dapat yung mga unique na. Okay, hindi yung mga high yield. Tatapos na natin yung mga high yield, okay? Kung hindi nyo po balikan nyo pa yung mga videos ko, okay? Especially may nakalagay doon na actual let questions yun. Unahin nyo yung mga yon. Okay? Number 16, sabi niya. Okay, buoyancy. Okay, very good. Yes, kasi ang buoyancy, di ba, is yung nag-float. Okay, nag-float sa water. And of course, ito, life preserver, tama. Submarine, tama. Canoe, tama. Kasi yung kite is parang airplane, di ba? Aerodynamics naman siya. Sa aerodynamics. Okay, ito naman lumalabas to. Who is credited
with discovering the principle of buoyancy. Okay, Archimedes po ba yan or si Galileo Galilei? Galileo Galilei, Galilei! Alright, who is credited with discovering the principle of buoyancy? Si Archimedes po ba yan or si Galileo Galilei? Okay, ito yung sa yung ano, yung eureka moment. Okay, lumalabas din po yun ha, yung eureka moment niya. Sabi niya, aha! Sabi niya, okay? Basahin niyo tong ano, maganda yung kung paano niya na-discover tong principle of buoyancy, okay? So, naliligo daw siya sa ano sa bathtub at that time. Then, napapansin niya na may nag-spill na water, ganyan-ganyan. Sabi daw niya, aha, ganyan-ganyan. So, na-solve yung problema ng king. Okay? Yan. Alright. Okay, tama. Okay, it's baliktad pala. Archimedes po yan. Okay, si Archimedes. Alright, so balikan muna natin yon. Si Galileo Galilei, lumalabas po sa kanya yung 4 largest moons ng Jupiter. Kaya nga Galilean moons po sila. Tsaka yung phases of Jupiter. Okay, yan. Si Galileo Galilei, lumalabas po sa sign na to is, ano yung kaso niya? Okay? Kasi nga, di ba, pinupush niya yung heliocentrism, guys. Yung the sun is the center of the world. Pinupush po niya yon. Yan. Yung church at the time, ang pinupush po nila na totoo is the earth is the center of the world. Ganyan. So, dahil dyan, okay, is pinaratangan siya ng, may idea po ba kayo yon? Yung kaso niyo, ano yung tawag doon, yung parang, 'di ba ang blasphemy is you use God's name in vain. Okay, how about naman ito? Ano yung tawag dito sa kinokontra mo, okay, yung turo ng simbahan? Ano yung tawag doon? Okay, so yun yung ikinaso sa kanya. Okay? Ano po yun? Starts with H. Sige nga. Kalkalin nyo yung isip nyo. Pinalabas ko na po to, pero sa saksay ko po ata. H. May idea po kayo? May idea ba tayo? Okay, so magbilang ako ng 5 seconds, okay? 1, 2, 3, 4, okay, 5. I don't know, ma. Ay, naku, busog na busog ka na naman, Kenneth, ano? I don't know. Ay, naku, ikaw lang. Maski addict sa amin, hindi naisip niyan. Okay. So, the answer there is heresy. Okay, heresy po yan. Okay. Itong si Galileo Galilei din po, siya ay father of observational astronomy, father of classical physics, father of the scientific method, and saka siya din yung father of modern science. Okay. Yan, marami na naman sigurong Ma'am Ana Marie, kung hindi ka pa member ng pasok po kayo sa Blue App po. May weekly quiz po tayo. Okay, kasi si Real at saka si Kenneth andun na sila. All right, number 17, the Magsaysay Memorial is a blank monument honoring the beloved former president. A drab, B caustic, C casual, and D colossal. Okay. Yan, so magbigay lang ako ng clue kasi ganito lang talaga yung pagkatanong niya eh. Okay? Pero ito is ang meaning niya is malaki. Okay, yan. Ang laki, ganun, large. Parang ganun. Team Quijano lang po ako naka-join. Yung exclusive po ba? Ma'am Ana Marie? Yung exclusive po ba? Kasi dalawa yung Team Quijano, yung exclusive at saka yung kasi yung first na Team Quijano ko, Diyos ko, ang daming members doon. 400 ata. Tapos ilan lang ang sumasagot. Okay? Nasa 100 ang sumasagot. Kaya na ako. Okay? Mag-message lang po kayo sa akin. Kung ando na kayo sa exclusive Team Quijano, okay na. Okay? Alright. Huge, sabi niya. Yun yung meaning din ng huge dyan. Alright. Okay, alright. So sige. So tignan natin, ino-honor kasi diyan, okay? Yung si Magsaysay, yung monument na is to honor him, 'di ba? Yan. So ang sagot po niyan ay colossal. Kasi unang-una is pag caustic kasi, ang ibig po niyang sabihin ay corrosive. Kung chemical pa yan ha. Yan. Kung chemical pa po ito, it means erosive or corrosive like mga ano ba yung mga chemical na muriatic yung mga ganon. So, pagdating sa sa metaphoric niya is
cruel, okay? Or scathing, di ba? Kasi nga pag erosive, di ba, parang alam, may imagine mo naman pag erosive, very, very hindi maganda. Okay, ganon. So, cruel. Okay, so for example, sabi mo, ang madras, hindi ko talaga gusto yung madrasta ko. She's so caustic. O, di ba? So, shall learn. Okay, yan. So, of course, hindi yan naaakma dito sa monument na honoring the beloved former president. Okay, yung drab din po kasi is dullness and monotonous. Okay, or lacking in color kasi nga dull. Okay, so lacking in color. So, hindi pa rin umuugma dyan sa you are trying to honor the beloved former president. Okay, yung casual naman is informal or parang ginawa mo lang na hindi mo masyadong pinag-isipan. Syempre, hindi rin akma doon sa sinasabi natin na honoring the beloved former president. Okay, so ang best answer po niyan ay colossal kasi colossal means big. Okay, so hindi man malaki yung Magsaysay Memorial, pare ito pa kasi yung naaakma diyan. Okay, 'di ba? Ito rin yung naaakma at maganda na ipakita na we are really honoring the beloved former president. Number 18, Susan Blank in bed too long and missed her classes. A, late, B, lazy, lied, and D, lay. Okay. Number 18, Susan Blank in bed too long and missed her classes. A, late, B, lazy, lied, and D, lay. New question of the day, o diba? Kawawa naman ang ating life, hindi lumalabas. Okay lang. Ganun talaga, panahon. Alright. So, unang-una ha, pwede nyo nang alisin ang isa dyan. Kasi sabi niya, too long and missed. Okay, missed. Sabi niya. So, ibig sabihin, past tense. Okay. Past tense na yun, guys. Okay? So, wala na yung lays. Alright. So, the answer here is lay. Okay, lay. Okay. Kasi, alright. So, tignan natin. Lie versus lay. Okay. So, pag sabi mo kasing lie, okay, I lie on the bed. Okay, so ganyan, nag-recline ko or nag-rest ka sa horizontal position. So present tense is lie. Past tense po niya I lay. Ito yung sagot natin. And past participle is laid. Okay, yan. Yung lay naman po kasi is you to put or place something down. Okay, may ilalagay ka. Okay? So pag may ilalagay ka, ibig sabihin may object ka. Okay, direct object ka. I lay what? Okay, I lay the book on the table. Okay, kaya hindi kayo malilito guys dun sa lie and lay. Okay, yan. So, pero yun nga lang ang present tense nito ay lay. Tapos ito yung laid, yung present tense niya. Okay, so I laid the book on the table. Okay? Yan. So, para hindi kayo malito dati, para hindi ako malito dati, iniisip ko na yung lay, okay, na may direct object is ito yung laid ang past tense niya. Okay? Number 19, if the traditional Filipino love song is the Kundiman, what is its Visayan counterpart? A, Diona, B, Sambotani, C, Kumintang, at saka D, Talindaw. Ang tagal ko kanina dito, hinanap-hanap ang sagot. Okay. Alright. Kasi naman, di ba? Number 19, if the traditional Filipino love song is the Kundiman, what is its Visayan counterpart? A, Diona, B, Sambotani, C, Kumintang, and D, Talindaw. Okay, kasi naman, di ba? Kaya alam nyo talaga, napaka-importante talaga na, na magbasa pa kayo. Okay, so for example ha, nung March, September 2024, yung mga nag-take, mga study buddies ko. Alright? Ang lagi kasing lumalabas sa mga Macboard, sa mga live is, ito ay play about, this is a dance about harvest, okay? Na gumagamit ng coconut. Okay? And the answer there is maglalatik. Okay, yon. Pero ako mahilig talaga akong magbasa, no? So nakita ko na it is also a dance between Moro and Christian. Yan. Lumabas nung nag-September, lumabas. Pero ang tinanong doon is yun nga, yung mock dance ng Christian at saka Moro. So sabi nung study buddy ko dati, uy Karen, sabi niya, uy salamat talaga, nag-away tayo doon. Sabi niya, kasi nag-away kami. Kasi ang sinasabi ko is, mock dance yon. Tapos sabi, hindi, dance yun ng
harvest ng niyog, parang ganon. So parehas naman kami, pero hindi nga lang namin alam both. Okay, yan. So nag-away pa talaga kami noon, pero yun ang lumabas. Alright. Alright. So DBC. Okay. Alright. Tingnan nyo. Alright. DBC. Okay, so the answer there is kumintang. Okay, tama naman po kayo doon. Okay, Sir Kenneth. Okay, pero tignan muna natin na, kaya ang tagal kong hinanap. Okay, ang Diona, okay, buti talaga, ano, hindi ko talaga inisip na Diona yung sagot. Kasi alam ko naman na courtship at saka wedding. Okay, pero nung hinanap ko, it is not Visayan. Okay, it is Tagalog. Okay, so wala na yan, di ba? Kasi alam naman natin ang kundiman ay Tagalog na love song. Okay, ang Sambotani naman po, Mindanao or sa, galing yung mga Manobo. Okay, so victory song po siya. Okay, or harvest season, yung mga ganon. Ang Talindaw po kasi is pamamangka naman yan. So, tinignan ko pa talaga yung lyrics ng pamamangka. So, pasok pa yun ang Visayan. Pasok naman siya sa pamamangka. Okay? Pero wala talaga. Okay? Hindi nabanggit yung ano, walang love song doon. Okay? So, ngayon, ito, kumintang, nakita ko po to. Okay? Na, sabi niya, to, early 19th century, blah, blah, blah. Sabi niya, by pairs of men and women with texts concerning love and courtship. Okay, pero ito po talaga, it started siya as war chant. Okay, yan. So, tama naman po kayo sa kumintang. Pero ano, laging lumalabas po kasi sa mga mockboards, no, is war chant po siya. Totoo naman po talaga. Okay? Pero nag-evolve po pala siya. Okay? As a dance song. Okay? Performed by pairs of men and women na about love and courtship na siya. Okay, ganyan po siya. Okay, so sabi nga niya, all accounts mention a glass of coconut wine, tapos pinapasa-pasa po nila. Okay, pero ito pa yung mga lumalabas po yan. Okay, ito yan, pinag-isa ko na. So, yung suliranin, rowing song, ano pa yung isang, ito. Rowing song yung suliranin, boat song naman yung talindaw. Okay, ito pa yung mga lumalabas lagi. Diona, okay, napsyal, ayayi, uyayi, or oyayi. May nakita din ako guys, yung oyayi, it started also as a war chant. Okay? Yan. Alright? Dalit, hymns, yan. Tatagdan yung mga melancholic ba? Yan, sad. Kay kumintang, war or battle, di ba? Lumabas talaga. And Sambotani is victory. Okay? All right, number 20, the following are the importance of geometric construction, except A, developing sketches, B, making lettering, C, making plans, and D, reading drawings. Oy. Number 20, the following are the importance of geometric construction, except A, developing sketches, B, making lettering, C, making plans, and D, reading drawings. Gets ko po, ma'am. Di ba? Kaya, always magbasa pa rin kayo. Hindi porke yun yung nasasabi namin or nababanggit namin, mag-ano na kayo doon, magpa-kumpiyansa na rin kayo. If you have time, 'di ba? Magbasa kayo. Okay, except sabi po niya, except. Okay, B, sabi niya tapos D. Okay. Alright. Okay, so except po yan. So ano po ba yung geometric construction? Okay, so the answer here po is letter B. Okay, letter B. Okay, ano ba yung geometric construction? Okay, ito yung gumagamit ka ng mga geometric shapes. Okay, nagbabasa lang kasi. Okay. Sir. Alright. So ito naman, geometric shape, usually ito ginagamit ng mga architects. Okay, yan. Ito yung mga yung geometric construction, okay? So gumagamit sila ng geometric shapes, okay? Para makabuo, okay, ng complex, okay, na whatever man. Okay, yan. So halimbawa, pinagko-combine nila yung lines, yung mga ganon. Okay. So bakit alright. So bakit letter D? Kasi may nagbabasa. Oo, nagbabasa nga siya. Tinitignan mo yung drawings, okay? But you still need, di ba? Kailangan mo pa rin na maintindihan yung ma-interpret mo pa rin yung drawings, di ba? And how do you interpret? Okay, for example, di ba, yung sa blueprint, okay, ng architect, di ba, yung halimbawa yung lababo 'di ba is ganyan siya, rectangle tapos
may square kasi yung may circle kasi yung circle is sync, 'di ba? So 'yon. Okay, so but if you don't know geometric construction, hindi mo siya mai-interpret. Okay, yan. So making plans of course very important kasi gumagawa ka eh. Yan. So nagdo-drawing ka. All right? And developing sketches, napaka-importante po 'yon. Okay? Yung making lettering kasi, halimbawa nagsusulat ka lang, 'di ba? Hindi mo naman kailangan ng ano, hindi mo naman kailangan na meron kang idea, okay, or expert ka sa geometric construction. Okay, all right. Okay. So, agyaman ak salamat kaya. Thank you, syukran. Dahil salamat ida you anam in. Okay. Maraming salamat sinamahan niyo ako, guys, ha. At least nakapasok po kayo. Kawawa naman ako pag walang pumasok, mag-isa lang ako nagdadaldal. Okay. Pero may pumapasok din naman kahit papaano, kahit na RRR, may papapasukin pero limited lang po siya. Alright, so maraming salamat po. I'll gonna post this one. Okay, yan. So maraming salamat and thanks ma'am sa new learning. Okay. Salamat po ma'am. Kailan kayo ulit live ma'am? Ang ating live is TTHs po tayo, Tuesdays, Thursdays, and Saturdays. Okay? Pero, yes, I will do my best. Okay? I will try my best na wag na muna tayong mag-grabe, okay? Puro intense lecture na po tayo kasi 1 month to go na. Okay? 1 month to go na. So, TTHs pa rin tayo pero pagpalitin ko na yung ano. Sa bagay, kahit yung grabe naman natin, di ba? Ano? Alright, but sige. TTHs po tayo Tuesdays at saka Thursdays, Gen Ed Prof Ed po tayo. Okay? Parang ano, parang intensive discussion po talaga. Okay? Alright. Bye-bye. Bye-bye guys. And good night. Mm-hmm.